Nagsisimula ang pelikula sa isang 14 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Matty Ross. Walang maniniwala na ang isang napakabatang babae ay aalis ng bahay sa malamig na taglamig upang hanapin ang isang lalaking pumatay sa kanyang ama. Ang pangalan ng lalaki ay Tom Chaney. Sinadya niyang binangga ang ama ni Matty, ninakaw ang kanyang kabayo, at kinuha ang 2 gintong barya mula sa kanyang pantalon. Si Chaney ay isang manggagawa lamang na isinama ng ama ni Matty sa isang biyahe sa lungsod para sa negosyo. Sa lungsod, uminom at nagsugal si Chaney hanggang sa naubos ang lahat ng kanyang pera. Nang maramdaman niyang niloko siya sa sugal, bumalik siya sa motel para kunin ang kanyang baril. Sinubukan ng ama ni Matty na pigilan siya, pero binaril siya ni Chaney. Pagkatapos noon, tumakas si Chaney. Walang nakakakilala sa ama ni Matty sa bayan o nagmamalasakit na hulihin si Chaney. Siguro inisip ni Chaney na makakalusot siya, pero nagkamali siya. Pagkatapos, dumating si Matty sa lungsod upang asikasuhin ang katawan ng kanyang ama. Pumunta siya sa morgue at hiniling sa assistant ng kanyang ina na dalhin ang katawan ng kanyang ama pauwi para sa isang tamang libing. Noong panahong iyon, nagpa siya si Matty na manatili sa lungsod upang hanapin ang pumatay sa kanyang ama, si Chaney. Pero dahil wala siyang masyadong pera, kinailangan niyang manatili sa morgue. Hindi nagalit ang gwardya sa kanyang pananatili doon basta't matatag siya na matulog sa tabi ng 3 kriminal na malapit ng patayin. Nabigla si Matty nang marinig iyon, kaya't pumunta siya upang tingnan kung saan nagaganap ang mga pagbitay. Pagkatapos patayin ang mga kriminal, pumunta si Matty sa sheriff sa lungsod upang itanong ang tungkol sa kaso ng pagpatay sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ng sheriff na kulang sa tao ang pulisya para tumulong sa ngayon. Bukod pa rito, si Chaney, ang lalaking pumatay sa ama ni Matty, ay nasa pinakailalim ng wanted list. Ibig sabihin nito ay ang kaso ay hahawakan sa ibang pagkakataon, hindi sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Matty. Sinabi ng sheriff na dapat makipagkita si Matty sa isang cowboy na nagngangalang Rooster Cogburn. Isa siya sa mga pinakamahusay na cowboy sa lungsod, sikat sa paghuli ng maraming kriminal sa mga nakaraang taon. Tinawag pa nga siya ng mga tao na True Grit dahil sobrang tibay niya. Noong 1789, mayroong isang batas na nagsasabing bawat lungsod sa Estados Unidos ay dapat magkaroon ng isang cowboy. Kung mahihirapan ang pulis sa paghuli sa mga kriminal, maaari silang humingi ng tulong sa lokal na cowboy. Matapos malaman kung nasaan si Cogburn, diretso siyang pumunta upang makita siya. Pumunta siya sa pampublikong palikuran kung saan naroon si Cogburn. Doon, sinabi ni Matty sa kanya na talagang kailangan niya ang tulong nito para mahuli si Chaney, pero wala sa mood si Cogburn para pag-usapan ang mga ganoong bagay, kaya sinigawan niya si Matty at pinalayas siya. Noong gabing iyon, dahil tinanggihan siya ni Cogburn, nagpa siya si Matty na magpalipeds ng gabi sa morgue kasama ang 3 kriminal na pinatay kaninang araw. Kinabukasan, pumunta si Matty sa kasosyo ng kanyang ama sa negosyo upang kolektahin ang utang. Humingi rin siya ng kompensasyon para sa pagtakas ni Chaney kasama ang kanyang kabayo. Alam ni Matty na dati nang nagtrabaho si Chaney para sa lalaking ito, kaya dapat siyang managot sa mga aksyon ni Chaney. Ngunit tumanggi ang kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, sinabing hindi na si Chaney ang kanyang manggagawa, kaya't wala siyang pananagutan. Pero doon, hindi madaling sumuko si Matty. Binigyan niya ng babala na dadalhin niya ang usaping ito sa korte kung hindi siya magbabayad. Pagkatapos matalo sa argumento, wala nang ibang pagpipilian ang kasosyo kundi ibigay kay Matty ang pera. Pagkatapos ng negosasyon, nakuha ni Matty ang pera at nagpa siya siyang manatili sa hotel kung saan dati tumutuloy ang kanyang ama. Doon, nalungkot siya nang makita ang mga lumang gamit ng kanyang ama. Kinabukasan, pumunta si Matty sa korte upang muling hanapin si Cogburn. Pagdating niya, si Cogburn ay kasalukuyang nilitis para sa isang kaso ng pagpatay, ngunit dahil siya ang pinakamahusay na cowboy sa lungsod, madali niyang napanalunan ang paglilitis at nakalabas ng walang abala. Pagkatapos ng paglilitis, diretsyong pumunta si Matty kay Cogburn. Sa pagkakataong ito, inalok niya siya ng isang kasunduan. Gusto ni Matty na opisyal na kunin si Cogburn, inaalok siya ng $50 kung mahuhuli niya si Chaney. Pero tumanggi muli si Cogburn, hindi siya makapaniwala na ang isang batang babae tulad ni Matty ay may ganoong kalaking pera. Kinabukasan, nagising si Matty at nakita ang isang lalaking nakaupo at naghihintay na magising siya. Nang tinanong niya kung sino siya, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Labov.
Siya ay isang Texas Ranger, isang cowboy na humuhuli ng mga takas sa Texas. Ngayon, si LaBeouf ay nasa isang misyon upang hulihin si Cheney dahil sa pagpatay sa isang opisyal sa Texas. Dahil ang ama ni Matty ay isa ring biktima ni Cheney, nalaman ni LaBeouf kung saan huling nakita si Cheney. Lumabas na matagal nang hinahabol ni LaBeouf si Cheney pero nahihirapan pa rin siyang hanapin ito. Nang marinig ni Matty ang kwento ni LaBeouf, sa halip na tumulong, pinagtawanan niya ito. Sinabi niya kay LaBeouf na huwag nang abalahin pa ang paghabol kay Cheney dahil sila ni Cockburn na ang huhuli sa kanya. Nananatili si LaBeouf na kalmado kahit na sobrang kumpiyansa si Matty. Pagkatapos ay iminungkahi niyang magtulungan sila, ngunit mabilis na tumanggi si Matty. Ayaw niyang dalhin si Cheney sa Texas para sa paglilitis dahil gusto niyang doon siya litisin sa kanyang sariling lungsod. Naiinis, umalis si LaBeouf. Makalipas ang kaunting oras, pumunta si Matty sa isang rancho para bumili ng kabayo. Habang nag-iikot, nakita niya ang isang magandang itim na kabayo. Nagpasya siyang bilhin ito at pinangalanan itong Little Black. Pagkatapos makuha ang kabayo, pumunta si Matty sa bahay ni Cockburn. Doon, nagulat si Cockburn nang makita siya. Hindi niya akalaing seryoso si Matty sa pagkuha sa kanya para hulihin si Cheney, pero nang makita ang determinasyon ni Matty, pumayag si Cockburn na tumulong. Sinabi niya kay Matty na bumalik kinabukasan ng alas 7 ng umaga. Kinabukasan ng umaga, dumating si Matty ng eksakto sa oras na alas 7, pero hindi niya makita si Cockburn kahit saan. Binigyan siya ng may-ari ng lugar ng isang liham mula kay Cockburn. Sa liham, sinabi ni Cockburn na siya na lang ang huhuli kay Cheney at hindi na kailangang sumama si Matty. Nag-iwan pa siya ng tiket sa tren para makauwi si Matty at maghintay doon. Habang binabasa ang liham, labis na nainis si Matty, kaya't mabilis siyang nagmadali upang makahabol kay Cockburn. Nang dumating si Matty sa pampang ng ilog, nakita niya si Cockburn na naglalakad kasama si LaBeouf sa malayo. Inaasahan ni Cockburn na susundan sila ni Matty, kaya sinabi niya sa gwardya ng ilog na dalhin si Matty sa himpilan ng pulisya upang maipadala siya pabalik sa kanyang bayan. Tiniyak niya sa kanya na mahuhuli niya si Cheney at kailangan lang niyang umiwas dito, pero matigas ang ulo ni Matty at nagpupumilit pa ring tumawid sa ilog. Matapos matagumpay na makatawid, inakusahan ni Matty si Cockburn na tumakas kasama ang kanyang pera. Pinaghihinalaan din niya na nagtutulungan sina Cockburn at LaBeouf para lokohin siya. Gayunpaman, itinanggi ito ni Cockburn, ipinaliwanag na ayaw lang niyang mapabilang ang isang batang babae tulad ni Matty sa ganitong mapanganib na trabaho. Kahit na pagkatapos ng kanyang paliwanag, patuloy pa rin na nakikipagtalo si Matty. Sa wakas, si LaBeouf, na talagang naiinis na sa kanyang pag-uugali, ay sinaktan si Matty para mapatahimik siya. Nakita ito ni Cockburn at naawa siya kay Matty kaya pinigilan niya si LaBeouf. Noong gabing iyon, habang nagpapahinga sila, nagsimula ng mag-away sina Cockburn at LaBeouf tungkol sa maliliit na bagay, na mabilis na nauwi sa pag-insulto sa isa't isa. Habang umiinit ang sitwasyon, sinubukan ni Matty na pakalmayin sila sa pamamagitan ng pagbabago ng paksa. Kinabukasan, habang naghahanda na silang umalis, tinanong ni Matty kung bakit inimbitahan ni Cockburn si LaBeouf na sumama sa kanila. Ipinaliwanag ni Cockburn na binayaran din siya ni LaBeouf para hulihin si Cheney. Nagalit si Matty, ayaw niyang dalhin si Cheney sa Texas. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dumating si LaBeouf at pinagtawanan si Cockburn, sinabing sumusunod lang siya sa utos ng isang bata. Ito ay nagdulot sa kanila na mag-away muli hanggang sa hindi na kinaya ni Cockburn. Kinanselan niya ang kasunduan kay LaBeouf at pinalayas siya. Ngayon, sila na lang ni Cockburn at Matty ang natira. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ng magkasama. Sa daan, huminto sila sa isang tindahan upang magtanong kung dumaan si Cheney. Nalaman ni Cockburn na may isa pang takas na nagngangalang Ned, na kanilang hinahanap na bumili ng mga kalakal doon. Sa kakaiba, ginamit ni Ned ang isang gintong barya na pagmamay-ari ng ama ni Matty. Sigurado si Cockburn na may koneksyon si Ned kay Cheney. Nang marinig ito, nakaramdam si Matty ng pag-asa na malapit na nilang mahanap si Cheney. Patuloy nilang sinundan ang landas na tinahak ng mga takas. Nang bumaba ang gabi, nakarating sila sa isang bahay na mukhang kahina-hinala. Nang tumawag sila, sumigaw ang mga tao sa loob na umalis. Naramdaman na may kakaiba, sinabi ni Cockburn kay Matty na harangan ang butas sa bubong. Nang harangan ang butas, napuno ng usok ang bahay, dahilan para mag-react ang mga tao sa loob. Lumabas na may dalawang takas na nagtatago sa bahay.
Nang makumbinsi silang hindi naman talaga sila huhulihin ni Cogburn, pinapapasok nila siya. Sa loob ng bahay, pinaghihinalaan ni Cogburn na kilala ng dalawang lalaking ito sina Ned at Cheney. Nag-alok siya sa kanila, kung sasabihin nila sa kanya kung nasaan si Cheney, bibigyan niya ng medikal na tulong ang isa sa mga takas na nabaril sa binti. Hindi na kayang tiisin ng isa sa mga lalaki ang sakit, kaya't inamin niya na si Ned at ang kanyang grupo ay nagplano na manatili sa bahay na ito sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, hindi pumayag ang kanyang kasama, at nagsimula silang mag-away. Sa impormasyong nakuha nila, naghintay sina Cogburn at Matty sa labas ng bahay upang ambusin si Ned. Habang naghihintay sila, nagulat sila nang makita si Labuff na papalapit sa bahay. Sinubukan nilang bigyan siya ng babala na magtago, pero huli na ang lahat. Di nagtagal, dumating si Ned at ang kanyang mga tao, at nagkaroon ng putukan. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa daan, patuloy na inaasar ni Labuff si Cogburn, sinasabing matanda na siya at hindi na makakabaril ng tama. Nang marinig iyon, nainis si Cogburn sa mga pang-aasar at nagpasya siyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril, pinatunayan na siya pa rin ay mahusay na shooter. Nang nagsimula ng umulan, nag-set up sila ng tent para magpahinga. Noong gabing iyon, biglang sinabi ni Cogburn na gusto na niyang sumuko. Akala niya na naipaalam na ni Ned kay Cheney na may mga tao na humahabol sa kanya at baka umalis na si Cheney sa bayan. Nang marinig ito, sinubukan ni Matty na hikayatin si Cogburn, ngunit sumang-ayon si Labuff sa kanya, at nagpasya rin siyang sumuko. Kinabukasan, habang kumukuha ng tubig si Matty mula sa ilog, bigla niyang nakita si Cheney doon. Nabigla at nanginginig, kumuha siya ng baril at nagpaputok pero hindi tinamaan si Cheney. Nang marinig ang putok ng baril, nagmadali si Cogburn na iligtas si Matty, ngunit huli na ang lahat dahil nahuli na si Matty. Dinala siya sa tuktok ng burol kung saan nagtatago sina Cheney at Ned. Tinanong ni Ned kung bakit nandoon ang isang bata tulad ni Matty. Matapang niyang ipinaliwanag na naglakbay siya ng ganito kalayo para hulihin ang lalaking pumatay sa kanyang ama, si Cheney. Si Ned pagkatapos ay nagplano na gamitin si Matty bilang bitag upang mahuli si Cogburn. Di nagtagal, inutusan ni Ned si Cheney na bantayan si Matty habang siya at ang kanyang mga tauhan ay aatake kay Cogburn. Pagkaalis ni Ned, sa halip na bantayan siya, sinimulang sakta ni Cheney si Matty at sinaksak ang kanyang leeg. Sa kabutihang palad, dumating si Labuff sa tamang oras, palihim niyang sinusundan ang grupo ni Ned at nakita niyang nahuli nila si Matty. Matapos patumbahin si Cheney, nagmadali sina Labuff at Matty na iligtas si Cogburn. Samantala, napatay na ni Cogburn ang lahat ng mga tauhan ni Ned ngunit siya ay nasa masamang kalagayan, nakadapa sa ilalim ng kanyang sariling kabayo. Itinutok ni Ned ang kanyang baril sa ulo ni Cogburn, handang tapusin siya, ngunit bago niya magawa iyon, binaril ni Labuff si Ned, na ikinamatay niya sa lugar na iyon. Nang tila ligtas na ang lahat, biglang inatake ni Cheney si Labuff mula sa likuran. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Matty sa isang butas habang binaril niya si Cheney. Sa loob ng butas, inatake siya ng mga makamandag na ahas, at isa sa mga ito ay kinagat ang kanyang kaliwang kamay. Buti na lang, agad siyang tinulungan ni Cogburn at nagmadali silang dalhin si Matty sa pinakamalapit na doktor. Pero pagdating ng gabi, hindi pa rin sila nakakahanap ng doktor. Sa panahon ng paglalakbay, si Little Black, ang kabayo ni Matty, ay nanghihina na dahil sa pagod. Si Cogburn, na ayaw makita ang kabayo na nagdurusa, ay nag-atubiling pinaputukan si Little Black upang matapos ang paghihirap nito. Si Matty ay labis na nalumbay nang makita niyang mamatay ang kanyang kabayo, na kasama niya sa buong paglalakbay, sa harap niya mismo. Kahit alam niyang ginawa ito ni Cogburn upang mapahinto ang pagdurusa ng kabayo, labis pa rin siyang nasaktan. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, tumakbo si Cogburn habang buhat-buhat si Matty sa bumabagsak na nyebe, hindi pinapansin ang lamig at ang kanyang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas si Matty at dalhin siya sa doktor. Sa wakas, nagtagumpay siya. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling nakita ni Matty si Cogburn. Lumipas ang mga taon, at tumanda na si Matty. Dahil sa kagat ng ahas, kinailangang putulin ang kanyang kaliwang kamay. Ngayon, plano ni Matty na pumunta sa lungsod kung saan niya unang nakilala si Cogburn, umaasang makikita ang lalaking nagligtas sa kanya noong mga nakaraang taon. Pero nang dumating siya, isa sa mga kaibigan ni Cogburn ang nagsabi sa kanya na pumanaw na ito.
Nang marinig na wala na ang kanyang bayani, nakaramdam si Matty ng matinding kalungkutan. Para sa kanya, hindi basta-basta na cowboy si Cogburn, si Rooster Cogburn ang pinakamagaling na cowboy na kanyang nakilala. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.